Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Siyam na araw na lang, Pasko na. Sa episode na ito, sa ating year-end special, sabay-sabay nating balikan ang tatlong best of the best na mga sulit at talagang nakakabusog na mga kainan malapit sa Philippine Ports Authority para alam niyo na kung saan kayo magtutungo habang nasa biyahe ngayong Pasko. At syempre, kasama na dyan ang kulitan at ang tawanan hatid namin sa inyo. Ako si Eunice Samonte. Simulan na natin ang 2024 PPA ngayon Year-End Special. Ang Northport Passenger Terminal ang pangunahing pantalan sa Maynila na dinareksa ng mga pasahero. Pero alam nyo ba na kung sakaling magutom kayo habang naghihintay na inyong mga biyahe rito, isa sa mga pwede nyo dayuhin ay ang sikat na kalye sa Tondo, ang Ugbo. At syempre, isa ito sa mga pinuntahan ngayong taon ng aming mga resident foodie. Para sa ating top 3 pick this episode, balikan natin ang paglilibot ng aming team sa Ugbo Street sa Tondo. Hi guys! Nandito ako ngayon sa Ugbo Street, Tondo kung saan 10 minutes away lang to sa ating Northport Passenger Terminal. At alam niyo ba kung bakit ako naka-selfie video ngayon? Kasi ang ating guest for today ay si Ben! Yes, ang aking cameraman. So tara, samahan niyo kaming tuklasin kung ano ang mga street food na dapat namin i-try dito sa Ugbo Street, Tondo. Cameraman pa din. Ako taga-tingin lang. Kailangan nakakuha ng seat. Walang wala. So sa akin, chocolate syrup. Yung pinalagay ko yung sa'yo. Sa akin naman is blueberry and strawberry syrup. Dahil mahilig ako sa blueberry and strawberries. So, ayun. Pero sobrang lamig niya. Pinubo mo na, hindi naman siya ganun kalamig. Paghawak mo lang. Tapos ang cool lang na may lumalabas na parang smoke sa labi mo. Sa bibig mo, ganun. Dahil sa sobrang lamig niya, yung syrup niya yung parang nagiging ice cream na mismo. And yung parang mga cereal eh. Parang cereal. Parang lumpia na crackers. Ganun yung lasa niya. Na parang cereal. Yung lumpia cheese, yun. Oo, yun yung lumpia cheese. Parang ganun yung lasa niya. Actually, ang sakit niya hawakan. Appetizer pa lang to. Kasi maya, marami na kami kakain. Uy, gusto ko to. Pwede ko favorite mo din to. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Lalo ngayon, medyo malamig. Sakto. Sarap. Sana masarap yung sabaw. Ito yung akin. So ngayon guys, magluluto tayo ng shabu-shabu. Kakalagay lang natin ng mga ingredients dito sa kanilang kalan. And actually, mag-wait lang tayo kasi meron ng sauce and everything. Unang step, gusto yung akin. Wow, lakas na. Salt. 10 over 10 spoons. Actually, yung drinks niya, pwede na ring dessert. Kasi talagang halo-halo and healthy pa siya. Pag ininom mo, parang ang healthy ko kasi ang daming prutas. Pero, ang advice ko is, huwag kang iinom ng fruit shake habang kumakain nito kasi mapupusog ka agad. Dahil bukod sa mabigat sa chat kong shabu-shabu na to, ang daming fruits niya. Kaya mapupusog ka talaga agad. Unahin mo muna yung shabu-shabu, bago kakain. Pwede naman kung anong gusto mo. Ang dami sinabi, dami niya eh.
cheesy buttered garlic scallops. Yan, inihaw siya. Actually, this is not my first time na i-try ito. Nakatry na rin ako nito, pero sa Cavite. Harap. Ito lang ah. Wala, kumakain ako. Sarap eh. Sarap. Malasa. Sobrang sarap niya. Pwede siyang ulamin eh. Pwede yun ang ulam mo kaso. Mag-crave ka sa kanin. Saka mura siya. Mura siya kasi 120 pesos tapos 12 na. 12 piraso na. Dami na yun. Para sa 120 pesos. Ah. So ito na yung akin yung Octobits and yung sa'yo. Sa akin is crab takoyaki. Dami nito. May kasama siyang mga ano eh. Fish flakes ba? Fish floss? Pero Fish flakes. fish flakes. Mukha siyang balat na sibuyas eh. Pero masarap. So mga mainit pa. May usok-usok pa. So kung kanina, yung mausok na kinakain namin is malamig. Ngayon naman, mainit. May cheese. Parang hindi ko kaya yung ganito kalaki. Ito ang challenge sa akin kasi hindi ako mahilig sa octopus eh. Ah, Pero first, bakit? hindi ko lang talaga bit kasi nahirapan ako tunawin siya. Ako ayoko lang nung kanina na, yung nakuha ko, ayoko lang yung parang ano niya, galamay-galamay. So kasi usually yung mismong katawan na eh. Lahat sila may cheese eh. Pwede rin namang, pwede rin may cheese, pwede rin wala. Pero parang standard na merong cheese yung sa loob. Kasi sabi ko lang kayo na Octobits, pero meron siyang cheese sa loob. Ang kina-compliment niya naman yung ano, yung octopus. Siyempre pag street food, hindi pwede mawala. Hindi man, Anong tawag ito kuya? Boki. Ano kuya? Baga. 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 sabi mo sa akin, syempre paborito ko ito eh. Yan, Ako, isaw. itim. Masarap. Alam mo dati tama ko dito, itim-itim. Ito, mas masarap to pag mapait. Joke lang. Hindi siya matatawag na street food kung hindi siya papait. Pero, ito lang, hindi siya papait. You know what? Magde-dessert ako, ayaw na ni Ken, gusto na daw siya. So ako na lang muna. Cheese corn. Actually, una ko itong na-try yung merong cheese talaga. Yung, ano po tong cheese? Melted cheese. Meron nito sa ano, sa Taiwan. Pero may ano siya, mozzarella. Yung, pag kinain mo, mahaba siya. Try natin. Alig ako sa cheese corn. Sobra. I love cone. Cone. Pero mura na to ah. Usually yung mga ganito kalaking cheese corn, wala pang melted cheese. Nasa ano na, 50 na siguro to. 45 pesos lang siya. Adik ako sa cheese corn, pag malungkot ako, pag mag-isa lang ako, nagluluto ako ng ano, ganito. Everything is good. Cheese, good. Melted cheese, good. Cheese powder, good. Corn, good. Butter, good. Custard, good. Jam, good. Meat, good. Sobrang sarap. Love trip, food trip, at kahit ano pang trip. Sa Ugbo Tondo, yan ang aming nasulit! Bye! Mga kapantalan, hindi lang ugbo ang dinarayong kainan malapit sa Northport Passenger Terminal. Ilang minuto lang kasi mula riyan ay nasa Binondo ka na. At syempre hindi rin nagpahuli ang aming mga resident foodies sa paglilibot sa Binondo na talaga namang puno ng mga masasarap na kainan. Para sa ating second top pick, balikan natin ang pag-food crawl ng aming mga team sa Binondo. Lafang sa Pantalan Season 3.
Sushi Chinese New Year Edition! Go Heva Choy! Samahan niyo ako mag-food trip dito sa Binondo! Let's go! So, for our first stop, syempre, dessert agad, charis. Etong ube latte ng Tea Brothers ng Eng Bitin, kailangan ko matry ito dahil para sa coffee lover na katulad ko nakaka-curious na merong ube flavored na kape. Kaya tara, itry natin. So, ayan, ito na. Ayan. Ube talaga siya. So, let's try. Meron siyang sago nga pala ha. Para sa kape. Para siyang milk kasi may sago. Hindi siya lang ng kape. Masang ube lang siya. Ay, video pa yan. Kala ko photoshoot na. Ang init kasi. Pero napakasarap dito. For 95 pesos, napakamura. Large na siya talaga. Flex lang ng nails. And ng Rejuve. Charis! Yan. So, for the sausage, ito. Sarap! Parang siyang ano, yung spices niya parang kalasa ng biryani. Ang sarap! Hindi siya maanghang. Pag ginunguya mo siya parang pork. Pero hindi, vegetarian siya. Kaya pala napakaraming pumipila. Nagwawalan po ako lang pero yung texture niya parang kumakain ng mozzarella. Yung tofu apat? Yung tofu 4 na piraso. Ganun pa rin. Nasang biryani pa rin. Halos kakalagay pa lang nila may mga nakapila na ulit, may mga umorder na ulit. Tuloy-tuloy. Business is booming. Adik pa naman ako sa inihaw. Magic nawawala yung hawak kong drink. Kulaan nyo kung nasaan. Pero try muna natin itong Xiaolongbao. O ayan. Try muna natin na walang sauce. Natatos ako baka tumapot sa damit ko eh. Fried Xiaolongbao. Actually, fan ako ng mga Xiaolongbao. As in. Especially yung, alin na adik ako dun sa may chocolate yung nasa loob. Pero to vegetarian din. Tulad na iba. Kasi nga veggie select yung pangalan nila. Ang ungo. Ang ungo. Kalasa siya ng enoki mushroom. Para siyang may enoki mushroom sa loob. In fairness, kahit frito, feeling ko ang healthy ko pa din. Wait, hindi ko mabuksan. So, ayun, sinasaw natin. Ayan. Solo. Kailangan ko inumin ko ang anghang. Hindi ako na pa ng maanghang. Nagwat ako sa anghang. Bula lang sumipa. Aftertaste yung anghang niya. Mas prefer ko na wala yung sauce. Pero para sa mga spicy food lovers, magugustuhan nyo to. Sarap. Siopaw. Ano po naman ito? Bola-bola. Bola-bola siopaw. Masarap. Kahit walang sauce, masarap. Ano siya, para siyang puto. Yung outer niya, medyo pagkalasang puto. Na may palaman. Sobrang lambot.
Hay nako, another episode na naman na busog na naman ako. At ang hirap ngayon kasi ako lang yung kailangan umubos ng lahat ng pagkain. Talaga naman kanina, sobrang kasya pa tong jumpsuit sa akin ngayon. Medyo buntisan portion na pala. Pagkatapos mo, Pero sobrang worth it talaga yung mga natry natin. Especially yung veggie select, sobrang sarap. Swear, hindi ako OA. Charis, OA talaga ako, pero masarap talaga, promise. Lalo na sobrang lapit pa nila itong Chinatown, itong Binondo, sa mga pantalan natin. Isang jeep lang kaya, magsakay ka lang ng Divisoria, tapos lakarin mo na. Talaga namang super worth it. Ang dami mong pwedeng itry na food, pwedeng street food, pwede kang mag-sit down, mag-try ka ng mga noodles. Sobrang sasarap lahat, promise, walang tapon. Kaya ngayon, mag-jogging tayo para mabawasan ang ating calories. Tara! Laugh trip, food trip, at kahit ano pang trip. Ang sarap talagang kumain sa mga kainan na pwedeng dayuhin sakaling mapadpad po kayo sa ating mga pantalan. Pero sa ating top entry, hindi mo na kailangan pang umalis sa passenger terminal building para mag-food trip. Abangan yan sa aming pagpabalik. Hello mga kapantalan! Paalala sa ating mga netizen, maging maingat, mapagmatyag, at mapanuri sa mga taong mapagsamantala at manluloko online. Paano ba makakaiwas sa mga ito? Alamin yan dito sa Papaano Ba? Laganap ngayon ang modus na tinatawag na parcel scam, kung saan ginagamit ng mga hindi otorisadong individual ang pangalan at logo ng PPA. Modus ng mga ito na magpakita ng peking sales invoice sa mga target nilang biktima upang makuha umano ang kanilang package mula sa ibang bansa. Pero bago mo makuha ang package, kailangan mo raw munang bayaran ang tuwis at serbisyo nila. Babala ng PPA, isa itong scam. Hindi nagsasagawa ang PPA ng transaksyon sa mga pribadong individual patungkol sa delivery ng kanilang package o biniling produkto online. Kung sakaling makaranas nito, agad ipaalam sa mga otoridad ang ganitong klaseng online scam. Alamin din sa Facebook page at iba pang social media account ng PPA ang mga update tungkol sa mga balitang pantalan. Paalala ng PPA, laging mag-ingat! Sa bagong bukas sa passenger terminal building sa Batangas Port, hindi mo na kailangan pang lumabas ng terminal para mag-food crawl. Nasa loob na kasi mismo ng terminal building na ito ang mga food stalls na bukod sa sulit ay convenient din. Sa ating Top 1 Lafang episode, balikan natin ang pagdayo dyan ng aming team. Lapang sa Pantalan, Season 3, Batangas Port Passenger Terminal Special. What's up mga kapantalan? Samahan niyo akong lumafang dito sa bagong Batangas Passenger Terminal. Ano pa hinihintay niyo? Tara na! Kung babiyahe kayo patungo sa mga isla ng Mimaropa o kaya naman ay patungo kayo sa Visayas o Mindanao at dadaan kayo sa Batangas Port, huwag palampasin na subukan ng iba't ibang kainan dito. At ang first stop natin ay Shuttle's Best Coffee. Unahin muna natin ang coffee shop na ito na kung saan makakabili tayo ng iba't ibang klase ng kape at non-coffee-based drinks. Para naman sa mga hindi mahilig sa kape na kagaya ko, meron din namang mga choices lalo na mula sa kanilang seasonal drinks. Okay, second stop, donuts. Actually, marami tayong pagpipilian dito ng mga pagbibilhan ng mga pasalubong. Mga food stalls dito, ang dami-dami. Ngayon, tatry naman natin itong mga donuts. Tara, samahan niyo ako. Actually, sa branch ng donuts na to, dito ko lang nakita na meron pala silang tindang chicken rice meals. Kung ayaw nyo naman ito, pwede rin naman bilang pasalubong tong mga donut. Third stop, kung trip nyo naman mga lutong bahay, marami tayo dito niyan. Dito sa pasalubong center ng Batangas Passenger Terminal. Ito pa guys, kung busog na kayo sa mga rice meals, gusto nyo naman ng dessert na pampalamig ngayong tag-init, ay may ice cream tayo dito. Tara!
Kung bet mo naman ang mga pagkain sa convenience store, may Japanese convenience store tayo dito. At ayan mga kapantalan, sa susunod na pasyal nyo dito sa Batangas Port, may idea na kayo kung saan kayo maglalapang. Hanggang sa muli, paalam! Laugh trip, food trip, at kahit ano pang trip, dito sa bagong Batangas PTB, yan ang aking nasulit. At dito po nagwawakas ang ating pagbabalik tanaw sa aming pagdayo sa mga kainang malapit sa pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat sa ating biyahe lalo na ngayong holiday season. Inaabisuhan po natin na ating mga kababayan na laging i-check ang PPA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong biyahe sa mga pantalan. Makakaasa po kayo naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA. Dahil naniniwala ang PPA na ang pagbangon, pag-unlad ay abot tanaw. Muli ako po si Eunice Samonte at ito ang PPA Ngayon. Maligayang Pasko po sa ating lahat.